Magsitayo po tayong lahat para sa ating paunang dasal at iyuko po natin ang ating mga ulo. Amen. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Bago kayo magsiupo, pakiayos ang iyong upuin at pulutin ang mga busura na nakikita nyo sa ilalim ng inyong upuan. Mr. Basing, pwede ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Wala? Magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Bago tayo magsimula, meron kayong dapat malaman at sundin ang ating mga alintuntunin ngayon. Okay? Classroom rules. Maupo ng maayos, makinig ng maayos sa talakayan, itaas ang kamay kung nais sumagot o may nais sabihin sa guro. Malinaw ba? Magaling. Meron tayong incentive chart na taga-kolekta ng puntos natin. Ang ating incentive chart ay tinatawag na award goes to. Sa bawat bawat pagpartisipa ng iyong mga kagrupo ay magkakaroon kayo ng mga puntos. So gold is for 1 point, silver is for 2 points, and bronze is for 3 points. So ngayon, papangkat ko kayo sa 3 grupo. So let's count off. Okay, group 1, bumuo kayo ng circle dito banda. Group 2, dito kayo. At group 3, sa gitna. Okay na ba kayo? Sige. Simulan na natin ang ating klase sa pamamagitan ng isang review. So, sino ang makapagsasabi kung ano ang tinalakay natin noong nakaraan na pagkikita? Miss Libot-Libot? Magaling! So, group 2 ay may unang puntos. Okay? Tama si Miss Libot-Libot. Ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita ay patungkol sa anyong tubig. Ngayon, dadako tayo sa ating pretest. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin ang mga tanong dito. Meron lamang kayong 5 segundo, 5 minuto para sagutin ang 5 katanungan na nasa harap. Okay? Pakipasa ng inyong papel sa harapan. Bago tayo pumunta sa ating bagong tatalakayin ngayon, may ipapakita ko sa inyong larawan na maaaring konektado sa ating bagong paksa ngayon. Okay? Ano ang makikita nyo sa larawan na ito? Okay, group 3? Tama! Tama ang inyong sagot. Magaling. Sa ikalawang larawan? Tama! Again, group 3 and group 2 ay nakakuha na ng puntos. Okay?
Group 1? Sa tingin nyo, ano ang ating bagong paksang na tatalakayin ngayong umaga? Okay? Group 1? Okay. Ngayon na may ideya na kayo kung ano ang ating tatalakayin, ito ang ating layunin ngayong umaga. Okay, sabay-sabay nating basahin ang ating layunin. Matapos ang isang oras na talakayan, inaasahang magagawa ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Mabibigay kahulugan ang 5 tema ng heograpiya. Nakakapagbigay ng mainam na halimbawa ng 5 tema ng heograpiya at nakakalikha ng makabuluhang pananaw sa kahalagahan ng 5 tema sa pag-aaral ng heograpiya. So, ang ating paksa na tatalakayin ngayong umaga ay heograpiya at ang 5 tema. Bago tayo dadako sa diskusyon, meron akong iilang mga word na maaaring hindi nyo ito maintindihan. So, atin itong pag-aalisan ng balakid. Pakibasa. Globalisasyon. Ito ay ang proseso ng pagkakaisa at pagkakalapit ng mga bansa. Migrasyon. Tumutukoy sa paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Phenomena. Tumutukoy sa kaganapan na hindi karaniwan. Naintindihan niyo ba? Ito ang mga mahihirap na salita na inyong ma-encounter during sa ating discussion. So, meron ba kayong idea kung ano ang heograpiya? Meron ba kayong idea kung ano ang heograpiya? Okay. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang heograpiya at ano ang 5 tema ng heograpiya. So, heograpiya. Ang heograpiya ay ang agham na nag-aaral sa mga katangiang pisikal ng mundo. Ang heograpiya or geography ay ito ang nag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo. Ang interaksyon ng mga tao at kung paano ito naaapektuhan ang kanilang buhay. Ang heograpiya ay mahalaga upang maunawaan ang relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran, pati na rin ang epekto ng mga pangyayari sa kapaligiran
sa pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, ang heograpiya, ito ay ang pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo at kung paano ang mga tao ay naaapektuhan nito. Ang heograpiya ay may 5 tema na kung saan tatalakayin natin ngayong umaga. Una sa 5 tema ay ang lokasyon. So, Group 1, pakibasa. Very good. Lokasyon. Ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar sa mundo. So, alam nyo naman na ang lokasyon, ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar sa mundo. For example, halimbawa, ito, ang windmill. So, ang windmill ay matatagpuan sa Ilocos. Oh, tama. Pangalawang tema ng heograpiya ay meron pa palang may dalawang uri ang lokasyon. Okay. Ang dalawang uri ng lokasyon ay ang tiyak na lokasyon. Ito ay gumagamit ng longitude at latitude upang tukuyin ang eksaktong lugar sa bansa. So paano ba ano ba ang tiyak na lokasyon? Ito ay ang paggamit ng longitude or latitude sa pagtukoy ng isang lugar sa mundo. For example, halimbawa, 14.5 to the east and 16.38,000 from west. So, anong lugar iyon? Ito ay ang Greece. Okay. Next is ang relatibong lokasyon. Inilalarawan ang isang lugar batay sa mga kalapit na lugar o bagay. Halimbawa, ito ang lugar na kung saan matatagpuan natin ang Eiffel Tower. Maganda ito at ito ay ang isang pangarap ng mga magkasintahan na mapuntahan dahil sa romantic ambience ito. Ano ito? So, ito ang Paris, kung saan matatagpuan natin ang pinakasikat na Eiffel Tower. So, pangalawang tema ng heograpiya. Lugar. Tumutukoy sa katangian ng isang lugar na nagpapakilala rito. Ang lugar or ang pangalawang tema ng heograpiya ay ang lugar. So, ang lugar ay may dalawang aspekto. Ito ay ang pisikal na katangian at pantao or kultural na katangian. So, ano itong pisikal na katangian na tumutukoy sa isang lugar? Halimbawa, so ano nga ba ang pisikal na katangian? For example, ito ay ang mga anyong lupa, klima, or anyong tubig. Halimbawa, ito ang lugar na ito, dito matatagpuan ang Mount Pinatubo. So, anong lugar matatagpuan ang Mount Pinatubo? Ito ay matatagpuan sa pangalawang halimbawa, dito matatagpuan ang Chocolate Hills. So, sa anong lugar matatagpuan ang Chocolate Hills? So, ang Chocolate Hills ay matatagpuan sa Bicol. Next is pantao or cultural na katangian. So, matutukoy din natin ang lugar sa pamamagitan ng cultural na katangian or ang kanilang mga wika na o dialekta na ginagamit. For example, ang lugar na ito, ang lingua franca nila is ang Chabacano. So, anong lugar ang ginagamit
anong lugar ang gumagamit ng lingwahe na Chabacano? So, di ba? May isip agad natin, ito ay ang lugar ng Zamboanga. Okay. Dadako naman tayo sa pangatlong tema ng heograpiya. Ito ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. So, ini lalarawan kung paano maaapektuhan ng tao ang kapaligiran at kung paano maapektuhan ang kapaligiran ang tao. So, for interaksyon ng tao at kapaligiran, halimbawa, tayo ay kapag tao, inaabuso natin ang ating kapaligiran, maaari din tayong maapektuhan nito. Bakit? Una, tayo na tao ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng polusyon. So, maapektuhan tayo, gayon na din ang kapaligiran. Sa anong paraan? Kapag polluted na ang for example, sa anyong tubig, kapag polluted na ang anyong tubig, maaari tayong apektuhan sa pamamagitan sa pag-apekto ng ating pangkabuhayan. Maaaring mag-lessen ang makukuha nating isda at maapektuhan ang ating pangkabuhayan natin bilang isang mangingisda. So next is paggalaw. So, ano itong paggalaw? Paggalaw, tumutukoy sa paglipat ng tao, produkto at idea mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. So, paggalaw, ang mabisang halimbawa nito ay ang migration o migration, transferring from one city to another city. So, bakit ba nagkakaroon ng paggalaw ng tao o paglipat ng tao sa isang lugar patungo sa ibang lugar? Isa sa mga dahilan nito ay ang job opportunities. Maaaring ang isang lugar na iyon ay nagbibigay ng maraming job opportunities na nag-a-attract ng maraming tao upang nag-a-attract ng maraming mga tao. Next is rehiyon. Tumutukoy sa papangkat-pangkat ng mga lugar batay sa magkatulad na katangian. May tatlong uri ang rehiyon: ang formal region, functional region, and perceptual region. So ano nga ba itong tatlo na ito? First is, una is ang formal region. Ang formal region, ito ay tiyak na hangganan or ito ay may exact boundary. Next is ang functional region. Ito ang centralized na lungsod o lugar. Like for example, ang Manila bilang isang sentro ng kalakalan. Next is perceptual region. Batay sa pananaw o opinyon ng mga tao. For example, Luzon. Ang Luzon ay tinatawag nila bilang isang sentro ng politiko. So, lahat na ba? Naintindihan niyo ba lahat? At ang 5 tema ng heograpiya? Meron ba kayong katanungan? Clarification? Kung wala, magkakaroon tayo ng short quiz. Bago pala tayo dadako sa short quiz, each group ay magkakaroon ng activity, iba't ibang activity. Okay, ibibigay ko na lang ito sa inyo. Okay, group 1, here's your activity. Group 2 and group 3. Meron lamang kayong 5 minuto na tapusin ang inyong activity
At pagkatapos ng 5 minuto ay inyong ipapasa sa akin. Okay, tapos na ang 5 minuto, Group 1. Salamat. Group 2. Salamat. Group 3. Okay. Okay. Tama. Group 3 ay nakakuha ng 5 puntos. Group 1 and Group 2. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Napakahusay mga bata. Naintindihan nyo naman lahat ang aking discussion. So, magkakaroon tayo ng short quiz. So, meron ako dito test paper. Ibibigay ko to sa inyo para sagutan nyo ng 5 minuto. Okay ba? Sige. Get one and pass. Okay. Ngayon, sasagutan natin ang inyong mga papel. Question number 1. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa tiyak na lokasyon ng isang lugar? The answer is letter B. Okay. Number 2. Alin ang pinaka-mainam na paglalarawan ng isang lugar? Ano ang inyong sagot? Tama. B. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng interaksyon ng tao sa kapaligiran? Ano ang inyong sagot? Tama. Letter A. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tema ng paggalaw? Ang inyong sagot ay okay. Number 5. Last number. Ano ang tumutukoy sa rehiyon bilang tema ng heograpiya? Ang sagot ay letter C. Okay. Importante na malaman natin ang 5 tema ng heograpiya upang malaman natin kung ano ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at paano natin matunton ang isang lugar sa pamamagitan lamang ng pagkilala or pagtingin ng mga ito. So, ang heograpiya, ito ay isang agham na nag-aaral tungkol sa pisikal na katangian ng mundo. At ang heograpiya ay may 5 tema. Ano iyon? Iyon ang lokasyon. Ang una ay lokasyon, lugar, interaksyon ng tao at kapaligiran, paggalaw at rehiyon. Naintindihan nyo ba kung ano ang heograpiya at ang 5 tema nito? Yun lamang po at maraming salamat.